storyang ito ay pinamagatang Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 1 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Ren, isa din ako sa mga listeners mo. Gusto kong i-share tong kwento ng buhay ko. Sana ma-enjoy ng viewers mo ang aking kwento. Sana kiligin sila at ma-in-love. My name is Luke, 21 years old, from Quezon City. 5'10" ang height, chinito, medium build ang katawan, may itsura naman ako at may dating. My story is back when I was in high school. Second year high school to be exact. Medyo pilyo ako. Makulit ako at matropa sa school. Kaya nga na-kick out ako eh. Kaya sinabi sa akin ng parents ko na ipapadala ako sa tita ko para dun mag-transfer at para magtino ako. Pa, ayoko mag-transfer sa ibang school. Ayoko malayo sa mga kaibigan at mga klase ko. Sabi ko rin kay Papa. Anak, hindi mo inaayos ang studies mo. Ilang beses na kita binigyan ng chance na baguhin yung ugali mo. Aba, napakapilyo mo. Iba't ibang babae ang pumupunta dito sa bahay. Hinahayaan kita. Ginagawa mong tambahin ng tropa mo tong bahay natin eh. Wala na akong nasabi nun. Totoo naman kasing sinasabi nila sa akin eh. Kaya ang ginawa ko, pumasok na lang ako sa kwarto. Nag-iisip kung papaano na. New environment, bagong makikilala, at pakikisamahan. Ay, bahala na. Wala naman na ako sa school kasi na-kick out ako sa dami kong kalokohan. Kalokohang mag-cutting classes, mag-online gaming kasama mga tropa, mag-basketball, makipag-shot sa ibang tropa. So ngayon, malaya akong gawin ang mga ginagawa ko, ang pagbubulakbul ko. Kaya wala akong ginawa kundi mag-online games, mag-basketball, tapos makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ganun lang ang ginagawa ko habang nag-iintay ng panibagong school year. So paano yan pre? Hindi ka na namin makakasama. Ipapatapon ka na daw ng eramas mo sa Subic eh. Ang layo nun pare. Sabi ng tropa ko nun. Oo nga pre. Mamimiss ko kayo eh. Mamimiss ka din namin pare. May chat and video calls naman eh. Pag nagiinuman kami dito, video call tayo. Alam niyo mga loko talaga kayo no? Iinggitin niyo pa ako. Nakalipas ang ilang buwan. It's time for me to go. 3 oras ang biyahe mula QC to Subic. Hinatid ako ng airpod ko sa kapatid niya sa Subic. Nagayos ako ng gamit at nag-usap sila magkapatid sa settlement habang mag-i-stay ako sa kanila. Anak, bukas pupunta tayo sa school mo para maayos natin yung enrollment mo sa bago mong paaralan na papasukan. Sige pa. Mag-aayos lang muna ako ng gamit ko dito sa kwarto ko. Sige nak. Pagkatapos mo dyan, mag-dinner na tayo para makapagpahinga ka na. At maaga tayo bukas. Hanggang sa nakapag-enroll na kami
At umalis na rin si Erpat noon at naiwan ako sa bahay kasama ang tita ko at ang pinsan. Ang pangalan ng pinsan ko? Siya si Sam. Same age ko din. Maputi, maganda ang katawan, gwapo, may appeal din katulad ko, at 5'10" ang height. Close naman kami ito, kahit na kabaliktaran kami. Kasi siya, responsable siya sa pag-aaral. Ako kasi, hindi eh. O pinsan, kamusta? Alam mo, loko-loko ka talaga eh, no? Ayan tuloy. Pero ayos lang yun. Mag-i-enjoy ka dito sa amin. Masaya dito. Panimulang pagbati sa akin ni Sam noon. Oo naman pinsan. May choice ba ako? Pero siguro nga, kailangan ko to. Para at least, baka sakaling magtinuna ako. Tugon ko sa kanya noon. Ikaw talaga, Luke. Tara, lilibot kita dito para ma-familiarize mo yung lugar. Sus, parang hindi naman ako nagbabakasyon dito tuwing walang klase. Alam ko na yung mga lugar dito. Hindi ako maliligaw dito, pinsan. Oo nga pala. Tara, maggala na lang tayo. Okay, sige. Pagsang-ayon ko kay Sam noon. Hanggang sa dumating na ang first day of school. Room number 202. Second floor. Luke Escobar. Pagpasok ko ng room, halos andun na lahat ng classmates ko. Nasa row 3 ako noon. At nasa gitna mismo ako. Hanggang sa may mga narinig ako nagbubulungan. At mga nagngingisihan. Ako yata yung pinag-uusapan nitong mga to eh. Hanggang sa may nagsalita na. Hi! Sa poging bagong classmate ko. Sabay tawanan at magngisihan ng mga kaklase ko. Ang pangalan niya ay Eva. Kanino ko ba siya mailalarawan? Siguro, para siyang si Maymay Entrata. Yung bang makulit tapos nakakatawa. Alam mo yung sa classmates mo na merong babae nakakatawa? Ganon na ganon siya. Kaya ang ginawa ko nun, yumuko na lang ako na parang walang narinig. Tapos maya-maya dumating na yung prof namin. Si Mr. Dominic. Good morning, class. My name is Mr. Dom Evangelista and I am your class advisor. Hi, Sir Dom. Good morning. Na may kasamang tali ng mga babae kong kaklase. Sir Dom is a very fine man. Siguro ang age niya nasa 35. Isipin mo na lang si Benjamin Alves. Ganun ko siya mailalarawan. Kasi kamukhang kamukha niya. At nagpakilala na nga kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating na sa turn ng babaeng napansin ko na simple pero maganda. Maputi, dark brown ang buhok, ang amo ng mukha, at nakaka-inlove. Ang sabi ng isip ko noon, ay, si Crush. Hi sir and classmates, my name is Daisy Bautista. Oh, Daisy Bautista pala ang pangalan ni Crush. Sabi ng isip ko noon. Nagsimula na magturo si Sir Dom. Habang nagle-lecture siya, siguro pagkatapos ng 10 minuto,
may lalaking pumasok ng pinto. Halatang nagmamadali. Kasi nga, late siya. Siya si Ben. Benedict Chavez III. Heartthrob ng school. Siyempre, heartthrob, alam nyo na. Good looking. Masasabi kong good looking nga pero mas gwapo ako. Sabi ko nun sa isip ko. O baka insecure lang ako. Nagpakilala na siya nun. Hi classmates, my name is Benedict Chavez III. Sorry, late ako. Inuna ko kasing ihatid yung kapatid ko sa ibang school. To all of my classmates, it's nice to see you again. At sa mga bagong transfer, welcome sa inyo. Sabay tingin sa amin na bagong muka. Sa isip-isip ko noon, naks, ang bait nito ah. Serious type. Tumabi si Ben sa akin noon. Meron kasing bakante sa kaliwa kong upuan. Hanggang sa natapos na yung period of Sirdom noon. Tapos, pumasok na yung second prof namin, na si Mrs. Perez. Uy bro! Sabi sa akin ni Ben noon. Ako nga pala si Ben. I'm sure, bago ka lang dito. Kasi, the rest ng mga classmates natin, mga classmates ko na before. Pwede lang sa inyong tatlo. Na si Aris at Jenny. Mga bago lang din, galing ibang schools. Oo bro. Galing ako sa Manila. Medyo pilyo kaya nandito ako ngayon eh. Tugon ko nun kay Ben. Oh, pilyo pala eh. Kaya pala. Sabay tama naming dalawa. Hindi naman mahirap pakisamahan si Ben. Mabait at madaling makagaanan ng loob. Instant buddy ko siya. Kasi may pagkaloko-loko din siya. Kaya nagja-jive kaming dalawa. Dumating na yung third professor namin, si Mrs. Gutierrez. Hanggang sa matapos yung period, sumunod na ang last prof namin na si Mr. Peñaflor. Luke, anong sports mo? Depende sa mood ko. Basketball, billiards, badminton. Pag sa bahay lang, nag-online games. Ikaw ba, Ben? Ayos ah. Halos parehas pala tayo ng sports and hobby eh. Alam mo for sure, magkakasundo tayo. Sa isip-isip ko noon, feeling close. Oo nga bro. Nice. Hanggang sa natapos na yung klase namin. Lalakad na kami palabas ng school. Hanggang sa nagpaalam si Eva sa akin. Bye classmate. Uy Eva, wag mo namang torturing yung bago nating classmate. Sabi ni Ben noon. Uy grabe ka naman. Selos ka lang eh. Kasi ikaw yung dati kong crush. Ngayon, meron na akong bagong crush. Si Luke yun. La, asa ka naman Eva na nagsiselos ako, no? Habang ako, natatawa lang ako sa mga biruan nilang dalawa. Sabay akbay sa akin ni Ben. Bro, huwag mong pansinin yun. Malakas lang talaga yung mangulit si Eva. Sabay tawanan namin dalawa. Nasa labasan na kami ng school noon. Nagpaalam na si Ben. Bro, alis na ako. Susunduin ko pa kasi yung kapatid ko sa ibang school. Sige Ben. Ingat, bukas na lang. Hanggang sa nakauwi ako ng bahay. Pinsan! Kamusta ang first day of school? Okay naman. Safe lang.
Sheesh! Basic! Sabi ni Sam sa akin nun. Basic na basic, Lodi Cakes. Tugon ko naman kay Sam. Naging maganda ang flow sa akin ng bagong environment ko. Naging matino ako in short. Parang nagkaroon ako ng bagong buhay. Masaya. Masarap magsimula nang para sa pagbabago ko sa sarili ko. After a few months, naging mag-best friend kami ni Ben. Naging close ko din sila Eva at yung iba pa naming classmates na sila Bong, si Matt, Jeric, and Trisha. During and after school, magkakasama kaming grupo. Uy guys, magmiming naman tayo. Sa long weekend. Holiday yon 3 days. Tapos, walang pasok. Wala naman tayong gagawin eh. Patapos na yung pasok natin. Pag-aaya ni Eva nun. Na sinang-ayon na naman ni Ben. Oo nga buds. Bakit hindi tayo magpunta sa resort sa long weekend? Buds kasi ang tawagan namin ni Ben or Buddy for short. Sabi ko naman, pwede. Sige, tara. At umuo din sila Bong, Matt, Jeric, and Trisha. Nako, masaya to. Oo pero, dapat ambag-ambag tayo sa food Or kung gusto nyo, magbigay kayo sa akin ng tigpa 500 para ako na yung bahala sa entrance cottage natin. Pati pagkain at inumin. Sabi ni Eva nun na sumang-ayon naman ang lahat. O sige na, back to school. Focus muna. Next week, exam na. Pagdudugtong ni Eva nun. Buds, maglaro tayo mamaya after school. Dayo tayo sa may Santa Rita Street. Pag-aaya ni Ben. Sige ba, walang problema. Tsaka, isama mo na rin yung pinsan mong si Sam para kompleto tayo. Kasama natin si Bong, si Matt at Jeric. Sige. Sakto yan. Para meron tayong gagawin mamaya pagkatapos ng school. After school nun, pumunta na kami sa lugar ng paglalaroan namin. Sa covered court ng Santa Rita. Uy pre! Ano? Gina ba? Kasama ko dun yung mga classmates ko at pinsan ng tropa ko. Pag-aaya ni Ben. Sa tropa niyang si Alan na taga dun. Sige pare, magkano ba pusta? 100 isang tao. Sige, G ako dyan Ben. Pagsang-ayon ni Alan nun. Hanggang sa naglaro na kami. Nanalo kami ng first game. Hanggang sa rumibansi ang kalaban. Pero, nanalo pa din kami. Naks, ang galing ng layout mo, buds. Pagpupuri sa akin ni Ben nun. Hindi naman. Tsamba lang. Ikaw naman talaga yung nagpapanalo ng team natin eh. Alam mo, kaya sa'yo ko eh. Aba, dapat lang no? Ano pang body tayo? Kung hindi ka sa akin at hindi ako sa'yo. Tugon ko kay Ben nun. Sabay tingin sa akin ni Ben na may halong pagtataka. Tapos, ngumiti. Uy, loko. Parang ang dumi ata ng iniisip mo, Ben. Loko ka talaga. Sabay tawanan kaming dalawa. Look, ang galing mo din pala mag-basketball, no? Sabi ng pinsan ko habang naglalakad na kami na magkakasabay paalis ng court. Aba, oo naman pinsan. Kahit tanong mo pa kila Papa, ako kaya nagpanalo sa intrams namin nung second year sa Manila. Aba, ang galing mo talaga, Lodi Cakes.
Sabay tawanan kaming dalawa. Habang nagtatawanan kami, nakikitawa naman si Ben kahit hindi siya kasama sa pinag-uusapan namin ng pinsan ko noon. So paano guys? Uwi na kami ng pinsan ko. Nice game. Buds, ang galing mo din. Good team up. Salamat sa pagpasa mo ng bola ng last second. Buzzer beater ka talaga. Nice play, Ben. Oo naman, Luke. So paano ba yun guys? Uwi na ako salamat. Nagsiuwian na kaming lahat. Hanggang sa nakipagkwentuhan ako kay Sam habang naglalaro ng ML. Okay din pala mga tropa mo, no? Mga mababait din sila. At masarap kasama. Alam mo ba, Luke? Nakikita ko yun dati si Ben eh. Kasi tropa ko yung kapatid niya, si Je. Half-brother niya yun sa father side. Basta long story pero close silang dalawang magkakapatid. Para silang magkapatid na mag-best friend. Ah, talaga? Hindi naman masyadong napag-uusapan yung kapatid niya eh. Alam ko lang may kapatid siya na sinusundo at hinahatid sa school. Kasi si Ben lagi ang may dala ng family car nila. Sagot ko kay Sam noon. Pero alam mo Luke, ayos talaga yung mga tropa mo. Mababait sila at masarap kasama. Oo naman pinsan. Bukod doon, tulong-tulong din kami sa paggawa ng assignment. Tapos, pagre-review sa exam. May schedule nga kami sa Friday after school kila Ben. Magre-review kami para sa finals, para sa Monday. Naks, alam mo pinsan, sabi ko sa'yo mag-e-enjoy ka dito. Oo nga pinsan magkakaroon kami ng outing sa resort. Sama ka! Para ma-meet mo din yung iba kong tropa. Talaga? Sige! Sige, sama ako! Hanggang sa nagpatuloy kami maglaro ng ML. At hanggang sa inantok na si Sam at nakatulog na sa kama ko. Nakahiga na din ako noon. Hanggang sa tinitigan ko si Sam. Tapos naisip ko si Ben. Yung naging usapan namin sa court kanina. Yung sinabi niyang, ikaw naman talaga nagpanalo ng team natin Kaya sa'yo ko Tapos yung sagot kong, dapat lang. Ano pang magbody tayo kung hindi ka sa akin at hindi ako sa'yo? Napaisip ako dun At yung bigla kaming nagkatingin sa mata at iba yung naisip namin sa mga oras na yun. Ay, Luke, huwag mo nang isipin yun. Wala yun. Sabi ko sa isip ko. Maya-maya, may nag-text sa akin. Tinignan ko at si Ben yun. Buds, nice game. Good night at see you tomorrow. Ang reply ko na lang nun, good night buds, nice game. Tapos nag-reply siya, ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Sabay tawa niya. Ang sabi ko na lang, gago ka talaga. Napaisip ako ng konti. Title ng song yun, di ba? Okay, ayan may bago na naman tayong aabangan na story araw-araw. And gusto ko lang mag-thank you sa'yo, Luke, for sharing your true story. And guys, abangan nyo yung mga susunod na mangyayari bukas. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Tapos, i-click nyo yung notification bell
para naman ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. At syempre, huwag nyo na rin i-skip yung ads guys ha. And you may also share your stories sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakinig. Hanggang sa muli.